Good morning guys! Kakatapos ko lang mag-breakfast. Today pala nakalimutan ko, may appointment pala kami sa doktor. So, nagpa-check up kami 10 days ago, no? Tapos sabi ni Doc after 10 days, yun daw, kailangan magpa-scan ulit pero doon na sa radiologist para makita clear si baby. Nakalimutan ko guys, today pala yun. Akala ko talaga sa linggo yung appointment. Tapos sabi ni Di kagabi, ano pala today. Kaya later, 4:30 yung appointment namin. So siguro mga bandang 4 alis kami para magpa-scan. And then, check na daw din ang aking hemoglobin ba yun. Basta something sa dugo. Kung hindi ba ako anemic or whatever. Which is last time, okay naman. Sana naman hindi, no. Pero parang kinakabahan ako konti kasi wala ako masyadong tulog palagi since alam nyo na, pag juntis, bangon ng bangon sa gabi. Minsan, 4 na beses. Umiihi, minsan 5. Yung 2 beses lang talaga yung pinakadalang. Kadalasan talaga 4 or 5. Ganun. Kaya, we'll see mga people. Sana goods lang lahat. And 37 weeks na tayo yesterday pala. So, konting konting kembot na lagot na. Kayanin. What to do. And then, mag-grocery din pala kami ni Di. Kunti, siguro mga fruits lang since may mga stocks pa naman kami ng meats. Tapos doon na din kami kakain ng lunch sa my community center. May bagong restaurant doon. Peruvian restaurant ba yun? Basta, yun, try daw namin. Punta na tayo ng community center mga people. Tapos na si Di magnap. Hinantay ko lang siya kasi magnap daw siya saglit. Yan, nagising na. Kaya alis na kami. Kasi, maya-maya is, punta din tayo ng doctor appointment. Ito yung Peruvian restaurant mga people. Kakabukas lang nito. Not ako sure kung kailan exactly pero bago pa lang sila dito sa my community center. Ang pagkakaalam ko Peruvian is Peru cuisine. So Peru. Yan, nag-order kami ng empanada for starter. Beef empanada yan. Sobrang sarap. First time ko makatikim ng cuisine from Peru. Not ako sure kung authentic ba kasi sa menu nila mayroong nakalagay na may something twist with Chinese cuisine, mga ganun. Siguro katulad nito, noodles at saka yung fried rice na in-order ko. Yan kay Di, tapos sa akin naman is ito yung para siyang fried rice na may beef tapos egg on the top. And binigyan kami ni chef ng lechong manok. Palibre niya yan, hindi ko alam kung bakit. After namin kumain is nagpunta kami ng Atibasi para mag-order ng aming drinks which is coffee and bubble tea. Kapalik na kami sa bahay. Tapos alis ulit after an hour. Nandiyan ba? Ay, iwan ka na naman. Bandang 4 is nakaalis na kami dito sa bahay. And then hindi na pala ako nag-grocery ng mga prutas doon sa Carrefour mga people kasi naisip ko meron namang almaya doon sa may baba ng clinic. So doon na lang ako mag-grocery. Tapos na yung scan natin mga people. And later na lang ako mag-update. Kasi dito pa ako sa clinic. Another appointment after 1 week. So balik kami dito after 1 week. And tapos na din ang aking CBC. Medyo natagalan kami doon sa may scan namin kasi nag-aantay pa kami. Since yung doktor, meron pa siyang pasyente nung dumating kami. So hindi nasunod yung schedule ng aming appointment. Which is okay lang. Buti na lang talaga may Almaya supermarket sa may basement kung saan kami nagpa-park. Kaya yan, pag may kulang kami na stock sa bahay, dito lang kami pumupunta para mag-grocery. Ang kagandahan ng Almaya is marami silang options compare sa may Carrefour sa may community center mga people. And of course, kumuha tayo ng mani and then nakita ko din yung buto ng nangka pero hindi na ako kumuha kasi parang wala siyang laman. Dahil wala kaming nalabas na frozen meat para sa aming dinner, yan napag-usapan namin ni Di na pumunta na lang ng Sumo para mag-order ng takeaway. By the way, may significance pala itong place na ito mga people kasi dito yung pangalawang date namin ni Di. And that time, ginutom niya ako. As in, yung order niya is 6 na pirasong sushi, 1 salad at saka 2 drinks. Naalala ko pa, umuwi ako ng bahay na gutom, nagluto pa ako ng kanin tsaka itlog. Kaya tinutokso ko siya palagi pag naalala ko yun. Ang sabi niya sa akin, bakit daw di ko sinabi sa kanya. Sabi ko naman, nahihiya ako syempre kasi bago pa kami tapos magdidiman ako. So kung ano yung in-order niya, yun lang din yung kinain ko. Pero kahit ganun pa man ang nangyari sa aming second date, mga people, bumawi naman si Di ng bonggang-bongga. Ngayon, kahit anong gusto kong kainin, kahit anong gusto kong gawin, or kahit anong gusto kong hingin, binibigay niya. So, hindi mo yun maipagpapalit, no? Bandang 7:00 na kami nakarating ng bahay, and yan, yung isa tuwang-tuwa na naman. Ba!
Hi guys, tapos na kami kumain ni Dee. Nanood na kami ng series ng Netflix. Nawalking na rin namin si Jaka. So, ako na lang kailangan matulog na. Pero before that, ito yung aming pinag-grocery kanina. Saging saba. Tapos doon sa Almaya, may nakita akong kaong. At saka ito yung parang panghalo-halo. Mix na siya ng saging, nata de coco, red beans, at saka may kidney beans din dyan. And I think makapuno din. Kaya naisip ko, why not gawa ako ng dessert. Hindi ko alam pero nag-crave ako. Pero isang cream lang binili ko. Isang evaporada at saka isang kondensada para konti lang yung gawin natin. Tapos lagyan ko lang ng mangga and apple. So yun, pagkabukas gawa ako para Sunday. Makain ko na. Itong saging, diba? Kakasaging ko lang ng isang araw. Saging na naman. Sarap talaga pag saging sa mga people. And regarding sa update ng aming appointment today, bukas ko lang siya gagawin kasi guys, full storage na yung ating phone. Kailangan na magbura. Hindi na kaya pag mahaba-habang video or mahaba-habang ganito ba, vlog. Tapos hindi ma-edit. Kaya bukas na lang mga people yung update. So far naman so good. So, good night na. Matutulog na ako. And maraming salamat sa inyong palaging panonood. Ingat kayo palagi. God bless and bye-bye.